Nagtakbuhan palabas ang mga customer at serbidora matapos makarinig ng putok ng baril sa loob ng isang kainan sa Lasam, Cagayan. 3 ang nasawi. Ayon sa mga pulis, nag-iinuman ang 2 sa mga biktima nang maghamon ng suntukan ng suspect at maglabas ng baril. Sinubukang umawat ng kasama ng suspect pero nabaril din ito. Base sa investigasyon, napagtripan ang mga biktima. Patuloy na tinutugis ang suspect. Irerekomenda ng PhilHealth kay Pangulong Bongbong Marcos na babaan ang member contribution. Sabi ng PhilHealth, sapat pa ang natitirin ng pondo sa kabila ng pagkwestiyon ng mga senador sa plano nitong pagsauli ng halos 90 billion pesos na subsidy ng gobyerno. May report si Mav Gonzalez. 5% ang monthly premium ngayon ng PhilHealth. Halimbawa, kung kumikita ng 10,000 pesos kada buwan ng isang direct contributor, 500 pesos ang kanyang monthly contribution. Ang sabi ng PhilHealth, irerekomenda nila kay Pangulong Marcos na babaan ang kontribusyon ng mga miyembro. Sinabi ng PhilHealth sa pagdinig ng Senate Committee on Health na may 500 billion pesos pa silang pondo. Bago nito, sinita ng mga senador ang pagsusoli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos na hindi nagamit na subsidiya mula sa gobyerno. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan niyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Paliwanag ng PhilHealth, legal ang pagsoli ng pondo sa national government. Hindi rin daw ito kinuha sa kontribusyon ng members. It doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth po. Ba't hindi nyo po gamitin yung pondo ninyo sa mga mahirap, sa mga pasyenteng naghihingalo, para hindi po masama na walisin ng Department of Finance yung pera ninyo? We are very, very aggressively enhancing all of our benefit packages. No? In fact, so we did an initial 30% across the board last February 14, and we are already in the process of doing another round of 30%. No? So talagang tuloy-tuloy po. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sumang-ayon ang Governance Commission for GOCCs at Office of the Government Corporate Council o OGCC na legal ito at hindi sakop ng bawal galawing pondo alinsunod sa Universal Healthcare Act. Hindi rin daw mababawasan ang mga benepisyong tatanggapin ng PhilHealth members. To fund the unprogrammed appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Pero ang ilang doktor nakiusap pa rin na huwag bawasan ng pondo para sa kalusugan. Kami po ang nilalapitan nila, kami po ang katabi nila sa pagdudusa. Excuse me. Kulang po ang tulong ng PhilHealth. Huwag nating tawaging savings yan kasi ito po yung utang natin sa kanila eh. Hindi ito dapat kaltasan. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 10 ang sugatan matapos araruhin ng isang pampasaherong jeep ang 5 sasakyan sa Maynila. Sa Albay naman, kritikal ang isang rider na sinalpok ng bus. May report si Bea Pinlac. Mabagal ang takbo ng motorsiklo na yan sa Ligao City, Albay. Maya-maya inararo na ito ng pampasaherong bus. Kritikal ang rider na nagtamo ng head injuries. Hawak na ng mga otoridad ang bus driver. Nabundol ng rider ang tumawid na bata sa Infanta, Quezon. Sugatan ng 3 taong gulang na bata na tumilapon sa lakas ng impact. Tumakas ang rider pero nakipag-ugnayan kalaunan sa barangay. Nagpapagaling pa ang bata. Tumilapon mula sa e-trike ang babaeng ito habang ang isang lalaki nagulungan ng jeep sa Maynila. 5 sasakyan ang inararo ng pampasaherong jeep matapos itong mawala ng preno. 10 ang sugatan, 6 sa kanila ang isinugod sa ospital. Hawak na ng mga otoridad ang jeepney driver na walang pahayag. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Itinanggi ng Philippine National Police ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng 75 pulis sa kanyang security detail. Giit ng PNP, inilipat ang mga pulis para dagdagan ang mga nagbabantay sa Metro Manila. May natitira pa raw na 31 PNP security detail si VP Sara. Hindi rin daw totoo ang sinabi ni VP Sara na may mga pulis umanong nagpunta sa kanyang lugar para alamin kung aling bahay ang kanyang tinitirhan. Wala pang sagot dyan si VP Sara pero sabi niya sa isang Facebook post, kaligtasan ng kanyang pamilya ang tanging niyang hiling. Huwag daw sanang payagan ang anumang karahasan sa kanila, personal man o sa internet. Plano ipamahagi ng Department of Agriculture simula sa susunod na buwan ng mga bakuna kontra African Swine Fever. Libre ito sa mga lugar na apektado ng ASF. May report si Darlene Kai. Kakaunti na nga ang karneng baboy na itinitinda ni Elizabeth pero hindi pa rin agad maubos. Sa Mega Q Market sa Quezon City, 35 pesos ang itinaas ng kada kilo ng karneng baboy kung ikukumpara noong umpisa ng taon. Siyempre, mas maganda yung bumaba ang baboy para ma-afford ng mga tao. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority, halos doble ang bilis ng pagtaas ng presyo ng karne nitong Hunyo kumpara noong nakaraang buwan. Ang dahilan, ang pagtaas sa mga kaso ng African Swine Fever ASF ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kaya mahalaga ang bakuna kontra ASF na planong ipamigay ng Department of Agriculture ngayong Agosto hanggang Setyembre. Makukuha na kasi ng gobyerno ang unang batch ng 600,000 doses ng bakuna. The controlled rollout is set for the third quarter of 2024, prioritizing eligible commercial farms, semi-commercial enterprises, and clustered backyard farms that are very important. Under strict BICE supervision, this initial rollout is strictly voluntarily. 350 million pesos ang nakalaang budget para sa pagbabakuna. Uunahin daw ang mga lugar na may aktibong kaso ng ASF. Sa tala ng Bureau of Animal Industry, 18 probinsya ang may mga aktibong kaso ng ASF. If the vaccine is really effective, people will now invest again. There's a good chance na bababa ang presyo ng po. Yung real effects niyan, malalaman by February pa next year. And the AVAC that was registered under monitored release has undergone clinical trials. So it was started last year. So medyo matagal-tagal, almost 2 years na rin po sila nag-a-apply. It has been proven 100% safe and efficacious. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ng tawad ang advertising agency na nagpalit ng Hill Puyat Avenue signage sa Hill Tulog. Sinabi nitong kinikilala nila ang mga issue na idinulot ng kanilang ad campaign, bagamat nakakuha sila ng permit at clearance para rito. Agad nilang itinanggi ang ad campaign or agad nilang itinigil ang ad campaign. Ipinarating na rin daw nila sa pamilya Puyat ang kanilang pagsisisi, sabay linaw na nire-respeto nila si dating Senate President Hill Puyat. Mga Pilipino raw ang pinakakulang sa tulog sa buong Southeast Asia at pang-apat sa buong mundo. Pero hindi yan dapat baliwalain ayon sa eksperto ang epekto sa kalusugan ng laging pagkapuyat sa Fit Track Report ni Katrina Son. Sa 5 oras na tulog, masaya na raw ang 26 years old na si Jason Sulutan. Bukod sa late na siyang nakakauwi mula sa trabaho. Minsan nag-i-scroll din po ako sa Facebook. Kaya matagal din yung babad sa cellphone. Kaya yung oras ko nasa 5 hours na lang po yung tulog. Halos 5 oras din ang tulog araw-araw ng delivery rider na si Limuel Espinosa. Double job kasi siya. Rider na, may trabaho pa sa housekeeping section ng isang mall. Inantok din po. Kailangan pong kumain doon, magtrabaho po. Ang 70 years old na taxi driver na si Jimmy Agbulos, 2 hanggang 3 oras lang ang tulog araw-araw. Pagka-uwi matapos pumasada, may gawaing bahay pa dahil mag-isa lang niyang namumuhay sa Maynila. Sa pag-aaral ng Consumer Research and Data Analytics Company na Milieu Insight, Pilipinas ang nangunguna sa mga bansa sa Southeast Asia na may less than 7 hours of sleep araw-araw.
at ika-4 na bansa sa mundo na kulang sa tulog. Ayon sa presidente ng Philippine Society of Sleep Medicine, ang digitalization at globalization ang rason kung bakit kulang sa tulog ang mga Pilipino. Kabilang dyan ang paggamit ng social media o mobile phones habang nagpapahinga at pagtatrabaho ng graveyard shift. Pero wag daw baliwalain ang tulog. Sa adults, dapat 7 to 9 hours ang tulog tuwing gabi. Sa senior naman, 6 to 8 hours ang kinakailangan. Pag palaging puyat yung tao, nakakaapekto siya sa timbang. Nagkakaroon ng obesity, nagkakaroon ng cardiovascular disease, sakit sa puso, high blood, stroke, heart attack. Tumataas din yung chance na magkaroon ng diabetes, pati yung infection. Para sa hirap matulog sa gabi, kailangan daw may sleep schedule. Gawing kaaya-aya sa pagtulog ang kwarto, malinis, tahimik at madilim. At dapat may downtime bago matulog. Ibig sabihin, paghandaan ang pagtulog sa pamamagitan ng routine gaya ng paliligo. Wala rin dapat gadgets 1 hour bago matulog. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alden Richards nasa Canada na para sa shooting ng Hello Love Again, kasama si Catherine Bernardo. Heart Evangelista naging emosyonal habang inaalala ang kanyang younger self. This is how you described yourself. I'm very understanding and down to earth. I love animals. I'm fond of painting and acting. I hope to become an actress someday. Tiyak naman ako dyan. Grabe naman yan. Yeah, because I really believe in that. I'm grateful that I was able to live. Thank you, Lord. Do you have any message to that old heart? I'm proud of you. Nakakatuwa ka naman kahit ang arte-arte mo. Nag-choker pa ako niyan sa school. Maarte ako pero mabuti ako. Tabi narating ang kaartehan ko. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang mga turista ang pabalik-balik sa Dingalan Aurora, kundi pati mga deboto dahil sa isang view deck na may grotto. Tanaw dyan ang lawak at ganda ng Pacific Ocean. Gita Riorian, kasama si Oscar Oida. Window to the Pacific. Literal kasi na matatanaw mula dito ang dagat Pasipiko. Tutungtong nga rito sa isang maliit na bato para magpa-picture at pagmasda ng napakagandang tanawin dito. Deck reveal? Dito lang yan sa Dingalan, Aurora. Dahil payapa ang lugar, talaga raw babalik-balikan ito. Tulad ni Ronald Gutierrez na hindi lang isa, kundi 7 beses nang bumibisita. Masasabi ko na talagang sobrang sarap magmotor sa ruta na to, no? Magbabiyahe tayo siguro more or less mga 4 hours. Talagang breathtaking yung mga tanawin. Dahil nga po yung kombinasyon ng Pacific Ocean saka po yung mga nagagandahan na kabundukan ng Sierra Madre. May kaunting lakaran at trekking papunta sa view deck. Pero tiyak na makakahinga ka ng maluwag sa napaka-relaxing na tanawin. Ngayon, may dagdag pang spot kung saan hindi lang makikita ang karagatan, maaari ring makapagdasal ng taimtim. Ang grotto ng La Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Paalala raw ang grotto ng katatagan ng mga taga-Dingalan at ng kanilang malalim na pananampalataya. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.